Dear Miss Callie, magandang araw po sa iyo at sa lahat po ng listeners ng channel ninyo. Gusto ko lamang ibahagi sa programang to ang kwento ng aking pag-ibig tungkol sa ate ng tropa ko. Ako nga pala si Kulas, 27 years old at kasalukuyang single. Madalas akong magkaroon ng fling, pero ewan ko ba ngayon, tinatamad akong magkaroon ng babae. Nakapagtapos ako ng pag-aaral pero mas gusto kong mag-work from home para sa akin pa rin ang oras ko. Pero hindi ko naman nakalain na sa pagtambay ko sa bahay ng kaibigan ko ay makikilala ko siya, ang single mom na kapatid niya. Saan tayo tatambay ngayon? Tanong ko sa kaibigan kong si Ben. Sa bahay na lang muna tol. Sagot naman niya. Dahil may usapan kaming magiinuman ngayong araw. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Sinabihan na rin niya ang ibang tropa na doon na lang sa kanila. Kinagabihan ay nagpunta ako sa kanila dala ang isang buong lechon na manok bilang ambag ko sa pulutan. Yon, andyan na si Kulas, sabi ng isang tropa. Nakipag-face bump pa ako sa kanila bago umupo sa bakanting upuan. Nagsimula kaming mag-inuman habang nagkukwentuhan. Nang may mapansin ako, kaya hindi ko napigilang magtanong kay Ben. Himala, wala yatang bidyoke. Tanong ko. Hindi pwede, pinapatulog ni ate yung anak niya, baka magising. Sabi naman nito, ang ate niyang bihirang lumabas. Ba't hindi mo tawagin yung asawa niya? Para makipag-inuman din. Tanong ko matapos tumango sa sagot niya. Ang gagong yun? Binuntis lang ang ate ko at iniwan eh. Ngayon nga'y kawawang ate ko. Lintik yun sa akin kapag nakita ko. Gigil nitong sabi bago ininom ang laman ng baso niya. Oo nga't babaero ako pero wala sa bokabularyo kong mambuntis ng babae. At saka iwan na lang basta-basta. Kumbaga happy-go-lucky lang ako. Sinusuntok dapat yung mga ganong lalaki. Sagot ko naman sabay nilagok ang alak sa baso ko. Maya-maya ay naramdaman ko ang tawag ng kalikasan. Kaya naman ay nagpaalam ako sa kanya. Tol, pwede bang maki-CR muna sa inyo? Sige, pasok ka lang. Nasa tabi ng kusina lang naman ng banyo. Sagot niya at sinenyasan na lang akong pumasok mag-isa. Pagkapasok ko ay madilim na sa sala ngunit sa parte ng kusina ay bukas ang ilaw. Akmang papasok na sana ako nang matigilan ako dahil may natanaw akong babae. Dala ng kuryosidad ay nilapitan ko to. Tumikim muna ako para kunin ang atensyon niya. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ko. Halos mapatalo naman to sa gulat nang lingunin ako. Doon ko napagtantong kumakain ito ng prutas sa ref at tirang ulam. Nilalantakan nito ang mga yun. Hindi ko tuloy napigilang mapangiti. Ano ba? Sino ka ba? Bigla-bigla kang sumusulpot ha? Irritable nitong sabi. Pasensya ka na. Tropa ako ni Ben. Makiki-CR lang sana ako. Nakita kita kaya nagtaka ako. Lumapit na ako sa'yo. Sagot ko naman. Kumakain ako, hindi mo ba nakikita? Iling nitong sabi. Mukhang gutom na gutom ka nga eh. Hindi mapigilang sabi ko. Natural, ganun talaga kapag nanay na. Iwas tinging sagot niya at nakaramdam ako ng awa sa kanya. Naiintindihan ko naman siya dahil ganun din ang ate ko. Maswerte nga lang ang kapatid ko dahil may asawa to. Tumango ako at hindi na sumagot pa. Kumain ka na ulit. CR lang ako. Paalam ko. Akmang aalis na ako nang bigla siyang magtanong. Ano nga palang pangalan mo? Pasensya ka na, hindi ko kasi kilala yung mga tropa ni Ben eh. At saka ngayon lang kita napansin. Sabi niya. Kulas ang pangalan ko. Hindi ka kasi madalas lumabas kaya paano mo kami mapapansin? Natatawang tanong ko. Umismit lang siya at kinuha na ang kinakain bago ko nilagpasan para siguro balikan na ang anak niya. Nangingiti naman ako nung mag-CR. Nakuha niya ang interes ko at kahit alam kong posible kaming mag-away ng kaibigan ko ay parang wala akong balak na tigilan to. Pagkalabas ko, hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi ko. Bumalik ako sa mesa at muling nakisalo sa tabi ng mga tropa. Ano? Ang tagal mo naman, nakatulog ka na yata sa banyo eh.
Natatawang tanong nila. Loko. Napailing na lang ako bago muling lumagok ng alak. Ilang sandali pa ay hindi ko na napigilang magtanong kay Ben. Uy, Ben. Bakit? Anong pangalan nga ulit ng ate mo? Curious kong tanong. Napatingin siya sa akin. Bakit? Ba't mo tinatanong? Wala lang. Nakasalubong ko sa kusina kanina. Nagulat pa nga sa akin eh. Si Ate Mira? Mira. Mahina kong ulit sa pangalan niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang sarap pakinggan. Huwag mong tripan yun ha. Seryosong sabi ni Ben. Marami nang pinagdaanan ng ate ko at ayoko nang dumagdag pa. Napakamot ako sa batok. Grabe ka naman, nagtanong lang naman ako eh. Kilala kita. Sa tropa ikaw ang pinakababaero kaya tantanan mo ang ate ko. Iling nitong sagot. Natawa na lang kaming lahat. Hindi na ako sumagot at tahimik na inubos ang laman ng baso ko. Makalipas ang halos 1 oras, isa-isa nang nagpaalam ang mga tropa. Napansin kong tambak ang pinaggamitan namin ng mga bote sa mesa kaya nilapitan ko na si Ben para tulungan. Tol, tulungan na kita magligpit ha. Naku, wag na, bukas na yan. Sige na, dagdag ambag ko na. Habang pinupulot ko ang mga bote, may narinig akong mahinang iyak ng bata mula sa loob ng bahay. Napalingon ako nang bumaba si Mira habang buhat ang anak niya. Halatang bagong gising ang bata at umiiyak pa. Hindi ko napigilang mapatingin sa bata. Ang cute naman. Napatingin siya sa akin. Talaga? Oo naman, sa akin nagbana eh. Wika ni Mira. Ngumiti ako at marahang tiningnan ng bata at kinausap. Hello boss. Nagulat ako nang bigla itong tumigil sa pag-iyak at ngumiti sa akin. Napataas naman ang kilay ni Mira. Himala, hindi yan basta-basta ngumiti sa hindi kakilala. Napakamot ako sa batok habang natatawa. Baka type niya lang ako. Napailing si Mira pero napangiti rin. Ang yabang mo naman. Hindi ko alam kung bakit pero sa simpleng ngiti niyang yun, parang gusto ko pang bumalik sa bahay ng tropa ko. Hindi na dahil sa inuman kundi para makita ulit si Mira at ang anak niyang ubod ng cute. Kahit hindi ko alam kung bakit nagawang iwan sila ng tatay ng bata. Kung gayong parang complete package na ang mag-ina niya. Matapos naming magligpit ay nagpaalam na rin ako. Una na ako tol. Sige, ingat sa pag-uwi. Sagot naman ni Ben habang inaayos pa ang mesa. Bago ako tuluyang makalabas ng gate ay napalingon ako sa loob ng bahay. Nandun pa rin si Mira. Kargang anak niya habang dahan-dahang pinapatulog. Hindi niya ako napansin kaya tahimik na lang akong umalis. Habang nagmamaneho pa uwi, ewan ko ba kung bakit paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang mga nangyari ngayong gabi. Hindi naman kami nagtagal mag-usap pero pakiramdam ko ay may kung anong humahatak sa atensyon ko. Kinabukasan, habang nagtatrabaho ko sa bahay, bigla na lang nag-chat si Ben sa group chat namin. Ano, tambay mamaya? Mabilis akong nag-reply na hindi ko naman gawain. Game, ano bang oras? Halos sabay-sabay namang nag-react ang mga tropa sa mabilis kong reply. Imala, ikaw unang nag-reply. Mukhang may inaabangan sa bahay ni Ben ah. Pagbibiro nila. Napailing na lang ako habang napapangiti. Mga loko, ano, libre pa pulutan? Nag-send lang ng laughing emoji si Ben at sinabing 7:00 ulit ang kita. Pagsapit ng gabi, hindi na ako nagdalawang isip. Dumaan muna ako sa bakery at bumili ng mainit-init na ensaymada at ilang pirasong pandesal. Pagdating ko sa bahay nila Ben, siyang unang sumalubong sa akin. Oh, bakit may dala ka na naman pagkain? Para may almusal kayo bukas. Kaswal kong sagot. Himala, ba't ang bait mo yata ngayon? Napakamot na lang ako sa batok ko. Ang totoo, hindi ko rin alam kung para ba talaga sa kanya ang dala ko. O baka umaasa lang akong makikita ulit si Mira. Hindi pa man ako nakakapasok sa loob ng bahay ay narinig ko ng boss ni Ben. Ate, may dalang tinapay si Kulas. Napailing ako. Uy, wag mo naman nang isigaw. Nakakahiya, baka natutulog yung pamangkin mo. Maya-maya ay lumabas si Mira mula sa kusina. Nakatali ang mahaba niyang buhok at simpleng t-shirt at jogging pants lang ang suot. Karga niya ang anak niya nagising at panayang lingon sa paligid. Napatingin siya sa dala kong paper bag. Ikaw na naman? Hindi ka ba nagsasawang magpunta rito?
Nagdala ka pa ng tinapay. Napangiti ako. Hindi naman. Napadaan lang kasi ako sa bakery kanina papunta dito kaya bumili na ako. Napataas naman ang isang kilay niya. Napadaan? Ang layo-layo kayo ng bakery na yun dito, no? Nahuli niya agad ako. Di sinadya ko na lang. Napailing siya habang bahagyang nakangiti. O siya. Salamat. Kinuha niya ang paper bag sa kamay ko, dahilan para magdikit ang mga kamay namin. At hindi ko alam kung bakit parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko noon. Uy, bakit natulala ka na dyan? Natatawang tanong niya. Wala. Mabilis kong sagot. Sigurado? Masisa niya pa. Tumikim ako at umiwas ng tingin. Nasaan na ba si Ben? Tanong ko na lang kunwari nang mapansing na wala ito bigla. Nasa likod, nag-iihaw yata ng pulutan ninyo. Sagot naman niya. Tumango ako pero hindi muna umalis. Nakatingin lang ako sa batang karaga niya na nakatitig din sa akin. Uy, parang kilala na yata niya ako ah. Nangingiting sabi ko. Mukha nga. Natatawang sagot ni Mira. Kasi kapag sa iba yan, umiiyak agad eh. Dahan-dahan kong inilapit ang hintuturo ko sa bata. Pwede? Tumango si Mira. Hinawakan naman agad ng bata ang daliri ko tsaka ngumiti. Aba, ang lakas mo naman sa kanya. Natatawang sabi ni Mira. Baka gwapo lang talaga ako. Ay nako, bawas-bawasan mo ngayong kaibangan mo. Pareho kaming natawa. Nga pala, sabi ko habang nakatingin pa rin sa bata. Ano bang pangalan niya? Siya si Liam. Sagot niya. Hi Liam. Parang natatawa namang tumili ang bata kaya napatawa kaming dalawa. Ang kulit mo pala, sabi ko. Mana sa mama niya. Napansin kong mas gumaan na ang pakikitungo sa akin ni Mira kumpara kagabi. Wala nang iritadong tono niya at paminsan-minsan ay ngumingiti na rin ng kugsa. Biglang nagsalita si Ben mula sa likuran. Oy, Kulas! Ano, diyan ka na lang ba? Pumunta ka na kaya dito at magpaypay ka dito sa ihawan? Napabuntong hininga ko. Oo na. Sige na, tinatawag ka na ng magaling kong kapatid, sabi ni Mira. Bago ko tuluyang umalis, ay napatingin ulit ako kay Mira. Salamat sa ngiti mo ah. Napakunot noo siya. Ha? Kagabi kasi parang galit ka kaagad sa akin eh. Napatawa siya ng mahina. Nagulat lang naman ako. Isipin mo halos mag-aalas 12 na may biglang tumikim sa likod ko. O sige, bati na tayo ha. Tanong ko at nilahad ang kamay dahilan para mapatingin siya roon bago siya napailing na natatawa. Para ka naman bata. Pero kahit ganon ang sinabi niya, inabot pa rin niya ang kamay ko at marahan yung kinamayan. Oo na, goods na tayo. Hindi ko alam kung bakit. Para pakiramdam ko ay panalo na ang buong gabi ko dahil lang sa simpleng pakikipagkamay niya. Mula sa likod ay biglang sumigaw si Ben. Oy, ano ba Kulas? Nililigaw mo na bang ate ko? Mabilis na binawi ni Mira ang kamay niya at napangawito. Walang preno yung bibig mo, sigaw ni Mira sa kapatid. Nagtawanan naman ang ibang mga tropa na kararating lang. Napakamuti lang ako sa batok habang nakangiti. Hindi ko alam kung saan nahantong ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado ko. Unti-unti nang nagiging dahilan si Mira kung bakit gusto kong mapadalas ang pagtambay sa bahay ng tropa ko. Lumipas ang ilang araw at naging normal na sa akin ang dumaan sa bahay nila Ben kahit wala naman kaming usapang tambay. Nang hapong yun, may mga dala kong maliit na supot ng mangga at bagoong. Ben! Sigaw ko sa may gate. Walang sumagot pero maya-maya lang ay si Mira ang lumabas ng bahay. Wala si Ben. May pinuntahan. Ganun ba? Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba akong naramdaman. Gusto ko na nga sanang umuwi dahil sanay akong nandyan si Ben tuwing pumupunta ako. Teka lang ha. Pigil niya sa akin. Gusto mong pumasok ka na muna? Baka maya-maya lang nandyan na rin yun. Tumango ako at pumasok sa bakuran nila. Nakaupo siya sa bangkong kawayan habang pinapaypayan si Liam na nakahiga sa duyan. Tamang-tama. Ngumiti siya nang makitang dala ko. Paborito kong hilaw na mangga. Talaga? Oo, pero wag mong sabihin na hulaan mo.
Napakamot ako sa batok. Hindi, tsamba lang. Napatawa siya. Mukhang naniniwala ako. Inilapag ko ang supot sa mesa. Kain tayo. Ako nang maghihiwa. Sabi niya takmang tatayo na nang pigilan ko siya. Wag na, ako na. Naku hindi, ako na. Bisita ka eh. Bisita ba ako? Gusto ko lang tumulong. Napailing na lang siya. Ang kulit mo talaga. Pumasok kaming dalawa sa kusina. Habang hinihiwa ko ang mangga, siya naman ang naghahanap ng plato at maliit na mangkok para sa bagong. Bigla niyang napansin ang hintotro ko. May sugat ka? Napatingin ako. Oo, pero maliit lang yan. Kahit na, dumudugo nga oh. Kinuha niya ang first aid kit na nasa ibabaw ng cabinet. Mupo ka muna. Hindi na kailangan, Mira. Tigas naman ang ulo mo eh. Wala na akong nagawa kundi sumunod. Marahan niyang ginamot ang sugat ko gamit ang mga bulak na may alkohol. Ang tanda-tanda mo na pero parang bata ka pa rin. Napangiti ako. Ikaw lang yatang nagsabing bata ako. Hindi ka kasi marunong mag-ingat. Natahimik kaming dalawa habang nilalagyan niya ng maliit na bandage ang daliri ko. Hindi ko na malayang napatitig na pala ako sa mukha niya. Napatingin siya sa akin. Bakit? Wala lang. Ang bait mo pala. Napahinto siya sandali sa ginagawa. Hindi Oo. Nag-aalala lang ako. Kapag na-impeksyon yan, sino pa maghihiwa ng mangga? Katwiran niya. Natawa na lang ako. Yun lang pala dahilan mo. Oo. Tas pareho na kaming natawa. Paglabas namin ng kusina ay nadatnan naming gising na si Liam. Agad itong inunat ang dalawang braso papunta sa akin na para bang gusto nitong magpakarga. Napataas naman ang kilay ni Mira. Naku, ikaw na naman ang gusto. Pwede ko bang kargahin? Tumango si Mira kaya marahan kong kinarga si Liam. Agad naman itong hinawakan ng kwelyo ng damit ko at humagigik. Napangiti si Mira habang pinagmamasdan kaming dalawa. Ewan ko ba sa batang yan? Ang bilis kang nakasanayan. Napatingin ako sa kanya. Sana ganun din ang nanay. Biglang natahimik si Mira. Saglit siyang yumuko at kunwaring inayos ang maliit na tuwalya ni Liam para itagong bagyang pamumula ng pisngi niya. Bago pa siya makasagot ay bumukas ang gate. Oh, nandito ka na pala. Malakas na bati ni Ben habang may bitbit na grocery. Napabuntong hininga lang ako at napangiti. Mukhang nabiti na naman ang sandaling kaming dalawa lang ni Mira. Mula noon ay mas naging madalas ang pagpunta ko sa bahay nila Ben. Hindi na para makipag-inuman o makipagkulitan sa tropa, kundi para makita sina Mira at Liam. Minsan ay sabay kaming nagkakape sa hapon habang natutulog ang bata. At doon ko unti-unting nakilala ang totoong Mira. Alam mo, mahina niyang sabi habang nakatingin kami sa labas. Pagkatapos akong iwan ng tatay ni Liam, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magmamahal ulit. Natakot na ako eh. Tahimik lang akong nakikinig. Akala ko kasi kapag single mom ka, wala nang tatanggap sa yung lalaki. Umiling ako. Hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. At hindi hadlang ang pagkakaroon mo ng anak. Napatingin siya sa akin. Ikaw, bakit parang ayaw mo rin magseryoso? Napabuntong hininga ko. Dati kasi, puro laro lang ang iniisip ko. Akala ko masaya ang palipat-lipat ang girlfriend. Pero alam mo, simula nung makilala kita, parang ayaw ko na. Parang bigla akong napagod sa ganung buhay. Parang akong biglang naging seryoso. Napangiti siya. Dapat ba ako maniwala sa mga sinasabi mo? Subukan mo. Wala namang masama. Natawa siya ng marahan. Ilang segundo kaming natahimik bago ulit ako magsalita. Mira? Alam mo bang gusto kita? Hindi siya agad nakasagot. Yumuko muna siya bago marahang ngumiti. Akala ko ako lang ang nakakaramdam niyan. Napangiti rin ako. Ibig sabihin, oo, gusto rin kita. Hindi ko napigilang mapahinga ng maluwag. Hindi ko siya niyakap o hinalikan. Sa halip ay hinawakan ko lang ang kamay niya at marahang pinisilyon. Salamat kung ganun. Hindi ko sasayangin ang gusto mo sa akin. Akala namin ay kaming dalawa lang ang naroon. Anong ibig sabihin yan? Sabay kaming napalingon dahil nakatayo sa may pintuan si Ben. Halatang kakauwi lang at seryoso muka.
Tol, mahinang sabi ko. Totoo ba? Gusto mo ang ate ko? Tumayo naman ako. Oo, tol. Napailing siya. Ikaw pa talaga sa lahat ng tropa. Ben, singit ni Mira. Hindi naman niya ako pinilit eh. Pareho naman namin gustong isa't isa. Pero, ate ako na nagsasabi sa'yo. Babaero yan. Huminga ako ng malalim. Tama ka. Babaero nga ako noon. Pero hindi ko kayang lokohin ng ate mo. Hindi ko rin kayang saktan si Liam. Kung hindi ako seryoso, hindi ako haharap sa'yo ng ganito. Kung lolokohin ko ang ate mo, bahala ka. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa akin. Suntukin mo ako, patayin mo ako. Kung lolokohin ko ang ate mo. Pero alam ko sa sarili kong hindi ko gagawin yun. Kaya magtiwala ka sa akin. Tahimik lang si Ben. Ilang sandali rin bago siya nagsalita. Isang beses lang kulas. Isang beses lang. Kapag pinaiyak mo ang ate ko, magkalimutan tayong dalawa. Tandaan mo yan. Tumango lang ako. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong binigay niya. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nakita ni Ben ang pagbabago ko. Hindi ko lang minahal si Mira, kundi tinuring ko ring parang sariling anak si Liam. Doon ko napagtanto na ang tunay palang pag-ibig, Miss Kali, ay hindi nasusukat sa nakaraan ng isang tao. Mas mahalaga ang pagpiling manatili, maging tapat at panindigan ng taong mahal mo. Marami ring nagsasabi sa akin na ang dami-dami raw babae sa mundo. Bakit naman nauwi pa ako sa single mom? Pero wala akong pakialam sa kanila. Mahal ko si Mira. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Kali. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong programa.